Mga balitang gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang Hataw Balita. Alas 4:49 na po, magandang umaga. Ngayon po yung araw ng Lunes at 13 ng Pebrero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jules Soriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Mga biktima ng aksidente sa Bacolod at Quezon City tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. State of calamity deklara sa Surigao City dahil sa pinsala ng magnitude 6.7 na lindol. Pangulong Rodrigo Duterte bumisita sa mga biktima ng lindol sa Surigao City. 2 bilyong pisong tulong pinansyal ipinangako ng punong ehekutibo. New People's Army o NPA nagdeklara ng heightened armed resistance laban sa all-out war ng pamahalaan. Flag down rate ng ilang taxi company balik na sa 40 pesos simula ngayong araw. Mga pampasaherong jeep bawal na sa EDSA Guadalupe epektibo ngayong araw. At mahigit 1,000 residente sa resettlement area sa San Pedro, Laguna na pagserbisyuhan sa medical mission ng UNTV at members Church of God International. Bago po ang detalye ng ating mga balita, alamin muna natin ang mga pangyayari sa mga nakalipas na araw sa ating Weekend News Rewind. Hindi maaaring ipagpatuloy ang peace talks sa pagitan ng pamahalaan at ng CPP, NPA, NDFP hanggat wala pang abiso mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. Magugunitang patuloy na hinihikayat ng ilang miyembro ng gabinete at maging ng mga mambabatas ang Pangulo na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa communist rebels. Ngunit ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, dapat igalang ng mga ito ang desisyon ng Pangulo. Maaari naman aniyang ikonsidera ni Pangulong Duterte ang suhestyon ng mga ito, ngunit giit ng kalihim, dapat ipakita ng NPA ang kanilang sinseridad na ituloy ang peace process. Magugunitang ipinatigil ng punong ehekutibo ang peace talks kasunod ng pag-atake ng New People's Army sa mga militar. Inirekomenda na ng PNP Internal Affairs Service ang pagtatanggal sa serbisyo sa nasa 40 pulis na nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Ayon kay IAS Inspector General Alfegar Triambulo, mayroon ng 70 pulis na inalis sa serbisyo noong nakalipas na buwan. Tiniyak naman ito na tuloy pa rin ang pagsasagawa ng random drug testing sa mga pulis na bahagi ng anti-drug campaign ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinampahan na ng kaso ng Benguet Police Provincial Office ang 3 nahuling umano'y miyembro ng New People's Army na nanunog ng mining trucks sa Itogon, Benguet noong nakaraang linggo. Kabilang sa mga kinasuhan ay sina Antonio Cabalse, Sara Abellon at Marciano Pason Sagon. Sina Antonio Cabalse at Marciano Pason Sagon ay kabilang sa may matataas na posisyon sa NPA na may patong sa ulo na 4.8 million pesos. Kabilang sa mga kasong isinampa sa 3 ay arson, robbery at multiple murder. Tiniyak naman ni City Mayor Mauricio Dumogan na hindi dapat mangamba ang mga residente at turista sa Baguio City dahil labas ng lungsod ang nangyaring insidente. Let us be cautious kung meron tayong makitang medyo alarming na behavior of certain groups, mas lalo kung bagong mukha, ay i-report natin sa ating kapulisan so that they will do also their job to really investigate and find out who they are.
before anything will happen. So we have nothing to worry. I repeat, we are generally peaceful in the city of Baguio at walang red alert order for us people of Baguio. Itinanghal na overall champion ang lalawigan ng Camarines Sur sa isinagawang palarong Bicol 2017 sa Albay Sports and Tourism Complex sa Legazpi City. Sinundan ito ng Naga City, Albay Province at Legazpi City. Ang mga gold medalist ay mayroong 3,000 pesos na cash prize, 2,000 pesos naman sa silver medalist at 1,000 pesos sa nakakuha ng bronze. And syempre, we will not only bring the medals, but my dear athletes, we will be bringing the joy, the experience, the camaraderie, the friendship, and of course, above all, being a Bicolano. Balita naman sa labas ng bansa. 7 ang nasawi at 20 ang sugatan sa naganap na pagsabog sa Helmand, Afghanistan noong Sabado. Pinasabog ng suicide bomber ang isang sasakyan na ipinarada malapit sa Afghan Army vehicle kung saan nakasakay ang mga sundalo na magwi-withdraw sana sa bangko. Kabilang sa nasawi ang 3 sundalo at 4 na sibilyan. 16 naman na sibilyan at 4 na sundalo ang naiulat na nasugatan sa pag-atake. Wala pang umaako sa nangyaring pagpapasabog, ngunit hinihinalang ang Taliban ang nasa likod nito. Samantala, mahigit 20 bago ng isang freight train ang nahulog sa Consumnes River sa Northern California matapos itong madiskaril. Ayon sa mga otoridad, naglalaman ang tren ng mga food product ngunit nagpatawag pa rin ng hazmat o hazardous materials crew upang rumesponde bilang pag-iingat. Hindi naman nasaktan ang 3 sakay ng tren. Nagsasagawa na ng imbestigasyon ng mga otoridad upang alamin ang sanhi ng pagkadiskaril ng tren. Sa detalye ng mga balita, nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team at ng MMDA Rescue ang isang motorcycle accident sa Quezon City noong Sabado ng madaling araw. Narito ang hatong na balita ni Maki Libradilla. Magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at ng MMDA Rescue ang 2 sugatan sa motorcycle accident sa Mindanao Avenue, Quezon City noong Sabado ng 4:00 ng madaling araw. Nagtamo ng malaking sugat at iniinda ang pamamaga sa kanang tuhod ng 47 anyos na motorcycle rider na si Melchor Pastera. Habang mga gasgas naman sa kaliwang hita ang tinamo ng isa pang rider na si Mary Joy Revel, 42 anyos. Matapos malapatan ng paunang lunas ng MMDA Rescue ang mga biktima ay agad silang isinugod ng grupo at ng UNTV News and Rescue Team sa Quezon City General Hospital. Ayon sa witness, binabaybay ni Revel ang kahabaan ng Mindanao Avenue nang biglang may tumawid na tao sa kalsada kaya ito biglang napapreno. Hindi naman agad nakapreno si Pastera na nagkataong kasunod ni Revel ng mga oras na iyon kaya ito sumalpok sa motorsiklo ni Revel. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng tricycle matapos mahagip ng isang motorsiklo sa Bacolod City. Narito ang hataw na balita nila Lane Moreno. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang tinamong bukol sa kaliwang kamay ni Juanito Jimeno, 45 anyos at residente ng Purok Herbabuena, Barangay Villamonte, Bacolod City. Ayon kay Mang Juanito, pinabagtas niya ang Circumferential Road, Purok Villamar, Barangay Mandalagan, Bacolod City noong Sabado ng madaling araw nang mahagip siya ng isang motorsiklo na mabilis ang takbo. Agad namang nakaiwas ang biktima ngunit nahagi pa rin ang gilid ng kanyang tricycle. Matapos bigyan ng first aid ay hindi na nagpadala pa sa ospital ang biktima. Samantala hindi naman nakilala ang driver ng motorsiklo dahil agad itong umalis matapos ang insidente. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Umabot na sa 500 million pesos ang naitalang pinsala sa Surigao del Norte ng magnitude 6.7 na lindol na yumanig sa probinsya at ilang kalapit lalawigan noong Biyernes ng gabi. Samantala dahil sa lawak ng pinsala, nagdeklara na ang lokal na pamahalaan ng State of Calamity sa Surigao City. Narito ang hataw na balita ni Janeline Gakit.
Niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Mindanao Region pasado alas 10 ng gabi noong Biyernes. Naitalang sentro ng lindol 16 na kilometro hilagang kanlura ng Surigao City. Pinakaapektado ng pagyanig ang probinsya ng Surigao del Norte. Sa ngayon, yung mga kababayan natin dito sa Surigao, karamihan medyo takot pa rin kasi may mga aftershocks. More than 100 na yata yung aftershock na na-experience namin. So, yung mga kababayan natin dito nag-worry. Kaya minsan yung iba naghanap ng mga high grounds para just in case kung mayroong mga aftershock kasi yung iba takot din sa tsunami. Ayon kay Surigao del Norte, Vice Governor Arturo Igay Jr., aabot na sa 500 milyong piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian at infrastruktura sa probinsya dahil sa lindol. Kabilang na dito ang mahigit 1,000 bahay, 12 paaralan at mga tulay at kalsada. Una-una yung natin, highway. Highway, tapos may mga tulay tayo na napiktuhan. Yung isang highway connecting Surigao City to the municipality of San Francisco nag-collapse, meaning to say hindi na talaga madaanan. Yung 4 na tulay madaanan pero 1 lane at saka light vehicles lang. Noong Sabado, nagdeklara na ang lokal na pamahalaan ng state of calamity sa Surigao City upang mas mapabilis ang pagbibigay ng ayuda sa mga biktima ng kalamidad. Nasira din ang runway sa Surigao City Airport kaya naman walang makalalabas at makapapasok na commercial flight sa syudad hanggang hindi pa ito naisasaayos. Ngunit ayon sa Vice Gobernador, sa kabila ng mga nasirang tulay at kalsada, wala namang isolated area sa probinsya at lahat ng lugar ay maaaring marating ng tulong mula sa pamahalaan. Samantala, sa pinakahuling tala ng lokal na pamahalaan, umakyat na sa 8 ang nasawi at 202 naman ang sugatan sa probinsya dahil sa lindol. Kasi may 2 severely injured na tinatransport kahapon. So, nirefer doon sa Davao City sa mga hospital. Pero sad to note, yata hindi nag-survive. So, nabalatian namin, na-report dito na nadagdagan yung 6 naging 8. Nananawagan naman ang lokal na pamahalaan sa mga residente sa probinsya na manatiling kalmado at sikaping maibalik sa normal ang pamumuhay. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Surigao City. Wala munang pasok sa mga paaralan sa buong Surigao City ngayong araw. Ito ay dahil sa naging pinsala sa mga paaralan ng magnitude 6.7 na lindol na yumanig sa Surigao del Norte at iba pang karatig probinsya noong Biyernes ng gabi. Ayon kay Surigao del Norte Vice Governor Arturo Egay, kailangan munang matiyak na ligtas na gamiting muli ang mga classroom. Sa Monday walang klase. Kasi i-check pa kasi yung mga yung mga paaralan dito. Opo. Kasi para for the safety of our mga students at mga school children. Decide na bukas wala mo nang pasok para i-check yung mga paaralan natin. Hindi, dito sa Surigao City. Patuloy naman ang isinasagawang relief operations ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Mindanao Region, partikular na sa Surigao del Norte. Ayon sa DSWD, meron silang kabuang 1.6 million pesos na stockpiles at standby funds na ipamamahagi sa mga biktima ng kalamidad. Mahigit 100,000 family food bags na rin ang naihanda ng kagawaran na ipamimigay sa 1,034 na pamilyang apektado ng lindol sa Surigao del Norte. Ngayon pa lang natin naayos ito kasi Biyernes ng gabi nangyari, hindi ba? Linggo pa lang naman ngayon. Pero yun nga, ito na ngayon, may ready na tayo na mga family food packs at ang narito ngayon mabibigyan. Ang hindi, wala ho rito, mabibigyan din ho ito sa pagtulong ng DSWD tsaka mga local government units tsaka mga barangay. Sa iba pang balita ay pinagtanggol ng Malacanang si House Speaker Pantaleon Alvarez sa mga kritiko nito kasunod ng banta nito sa mga miyembro ng supermajority na alisin sa leadership post ang tututol sa panukalang pagbabalik sa parusang kamatayan o death penalty. Narito ang hataw na balita ni Leslie Long Bowen. I
will just tell the members of PDP Laban dito sa House of Representatives that party stand yung restoration of the death penalty. Deputy speakers na hindi sasama doon sa administration bill, papalitan po natin. Kasi kung required na deputy speaker ka, and then you don't agree with the leadership. Ito ang mga ipinahayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez noong nakaraang linggo na umani ng sari-saring reaksyon mula sa mga mambabatas at iba't ibang opisyal ng pamahalaan. Naninindigan si Congressman Alvarez na tatanggalin sa leadership post ang tututol sa pagsusulong ng pagbabalik sa parusang kamatayan o ang death penalty reimposition bill. Idinepensa naman ng Malacanang ang mambabatas sa mga naging kritiko nito. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar, sinabi ang mga ito ng kongresista dahil sa kanyang dedikasyon at paniniwala sa pulisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala rin ng kalihim na pinaninindigan lamang ni Congressman Alvarez ang kanyang posisyon ukol sa death penalty na alam niyang kapareho ng sapunong ehekutibo. Dagdag pa nito, bilang Speaker of the House ay hindi nagkakalayo ang prinsipyo at mga pulisiya para sa bansa ni Alvarez kay Pangulong Duterte. Una nang hinikayat ni Vice President Leni Robredo ang mga Deputy Speaker at Committee Chairperson na huwag magpadala sa banta ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Ayon sa pangalawang Pangulo, mas mahalaga ngayon na makita ng taong bayan kung sino sa mga ito ang may tunay na paninindigan. Ito yung chance nila para ipakita kung ano yung mas mahalaga. Ano yung mas mahalaga sa kanila? To hold on to their positions o panindigan yung kanilang paniniwala. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Hi Mon, good Monday morning. Irina, good morning. Here are the news from different parts of the globe. At least 2 are dead in Bolivia after a hailstorm and flooding pelted central Bolivia since Friday. A yellow alert has been sent out for the Department of Santa Cruz where flooding occurred. Officials are warning an accumulation of precipitation of up to 4 to 8 centimeters by Monday. The hailstorm in Sucre lasted for about half an hour. Many roads could not be used as officials tried to clear a path. The precipitation comes months after the worst drought in 25 years in Bolivia. Japan's government spokesperson Yoshihide Suga confirms the launch of a North Korean missile, saying it landed outside Japanese waters. Suga says Tokyo has protested the launch both from the point of view of the security of ships and airplanes in the region and also as a major breach of the United Nations Security Resolution. This is North Korea's first launch since US President Donald Trump took office. It has taken place just as Japanese Prime Minister Shinzo Abe wraps up a 3-day visit to the US. Meanwhile, at least 5 protesters loyal to Iraqi cleric Muqtada al-Sadr were killed and 174 others wounded in clashes that happened Saturday with security forces in downtown Baghdad. Thousands gathered in the central Tahrir Square to demand an overhaul of a commission that supervises elections ahead of a provincial poll due in September. Sadr followers held several demonstrations last year to press for anti-corruption reforms and stormed the Green Zone after violent clashes with security forces. Sadr suspects that members of the Electoral Commission are loyal to his rival, former Prime Minister Nouri al-Maliki, one of the closest allies of Iran in Iraq. And those are the news from around the world this morning. Back to Irina. Thank you, Monica, for that global news. At handang-handa na po at kumpleto pa rin ang huntahan sa Radyo La Verdad 13:50 with Attorney G. Bet at Jocas. Good morning. Good morning, June. Yan. And Tito Rina, good morning. Morning. Talaga naman ha. Ano naman si Tito Jocas ha? Talagang para lang makakumpleto kayo. Nagmadali yan. Pumasok. Gumising ako lang napakaaga. Okay, tama niya kahit na inuubo si Tito Jo ay pumasok pa rin. Alang-alang sa inyo dyan na dalawa. Ba, talaga naman. Nagbibilangan ba tayo dito? Kuya June, Rina, pinapaalala lang natin sa ating mga kababayan, yung mga gustong tumulong po sa mga nasalanta ng mga lindol. Ang pangunahin pong pangailangan nila talaga tubig. Yung mga yung tubig dahil medyo wala nga potable water doon at sinasabi na pinag-aaralan pa ngayon kung gaano ba naapektuhan yung mga tubig na nasa mga tubo.
yung water system. Yung water system. Like, Kaya, kung ang mga daan, Pro George, as we have seen sa mga video ay nasira, along with it, syempre yung mga pipes, yung mga tubo nagkaputol-putol yan and all that. Kaya nga wala silang tubig. Oo. Nako, at nakita pa ng ating Pangulo kahapon yung lawak talaga ng pinsala naman sa Minahan, dyan po sa Surigao habang siya papunta doon. Mamaya tatalakayin namin yan dito sa ating huntahan. Maraming salamat. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte bumisita sa mga biktima ng lindol sa Surigao City. 2 bilyong pisong tulong pinansyal ipinangako ng punong ehekutibo. Mga non-compliant mining operations sa Surigao del Norte tuluyang ipasasara ng Pangulo kung hindi susunod sa environmental laws. New People's Army o NPA nagdeklara ng heightened armed resistance laban sa all-out war ng pamahalaan. Lockdown rate ng ilang taxi company balik na sa 40 pesos simula ngayong araw. Mga pampasaherong jeep bawal na sa EDSA Guadalupe, epektibo ngayong araw. At mahigit 1,000 residente sa resettlement area sa San Pedro, Laguna na pagserbisyuhan sa medical mission ng UNTV at members, Church of God International. Bumisita sa mga naapektuhan ng lindol sa Surigao City si Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nangako ito ng maglalaan ng 2 bilyong pisong pondo para sa mga biktima ng kalamidad. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Nagtungo kahapon sa Surigao del Norte si Pangulong Rodrigo Duterte, isang araw matapos itong yanigin ng magnitude 6.7 na lindol. Ito ay upang personal na alamin ang kalagayan ng relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng lindol sa isa sa mga lugar na pinakaapektado ng lindol, ang Surigao City. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga residente sa syudad, inamin ng Pangulo na bahagyang nagkaroon ng delay sa pamahagi ng relief goods, partikular na sa mga mahihirap na probinsya dahil sa mga napinsalang infrastruktura tulad ng runway sa airport ng Surigao City. Kay mga buak mga inyong simento sa inyong runway. Dawata ang akong kasing-kasing pagbati kaninyo sa inyong taguol. Labi na gyud sa namatyan. Goal kayo ko to tibukan daw gahapon gusto na kong gusto kong matanaw unsa gyud mga danyo sa infrastructure o katawhan. Kaluoy sa Diyos, libot kong kadiyot, kaya nag-helicopter man ko, dili man yun ingong sama sa akong nakita ngadto sa Tacloban ni atong Yolanda. Marami ring mga bahay, school buildings, kalye at tulay ang nasira. Ngunit nangako ang Pangulo ng 2 bilyong financial assistance para sa mga biktima ng lindol. Nakoy buhi ang kwarta gamay. So sustina ginako katong nga wadan og panginabuhi. Mong release ko gamay. Mga 2 billion tama na siguro. Di na niyo na mahurot, no? Nahala, palitin na lang ni silang subdivision o house and lot tanan. Humingi naman ang punong ehekutibo ng paumanhin na hindi ito makakapagtagal sa lugar, ngunit bago umalis ay tumulong ito sa pamahagi ng mga food pack, tubig na maiinom at pinulong ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Philippines. Inspeksyonin ng mga engineer at iba pang eksperto ang mga paaralan sa Surigao City upang matiyak na ligtas pa ang mga ito na gamitin ng mga estudyante. May report si Jeneline Gakit live. Good morning, Jeneline. Yes, maupay na aga o magandang umaga sa iyo, June. Wala munang pasok sa mga paaralan sa buong Surigao City ngayong araw. Ito ay dahil sa naging pinsala sa mga paaralan ng magnitude 6.7 na lindol na yumanig sa Surigao del Norte at iba pang karatig probinsya noong Biyernes ng gabi. Ayon kay Surigao del Norte, Vice Governor Arturo Igay, kailangan munang matyak na ligtas na gamiting muli ang mga classroom. Kaya naman June, ngayong araw ay magsasagawa ang lokal na pamahalaan katuwang ang ilang eksperto
ng inspeksyon sa iba't ibang school dito sa syudad. Ayon sa pinakauling ulat ng PDRRMC, 12 mga paaralan sa buong probinsya ng Surigao del Norte ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa lindol. Una na itong in-inspection kahapon ni Department of Education Secretary Leonor Briones. Bukod sa mga gumuhong pader ng mga paaralan, nasira rin ang maraming mga gamit gaya ng mga computers, printers at TV monitors. Samantala, June, nagsasagawa na rin ng clearing operations ang lokal na pamahalaan ng mga nagkalat na debris, lalo na sa mga kalsada. At yan muna ang ating update mula dito sa Surigao City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Jeneline Gakit. Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na tuluyang ipasasara ang mga non-compliant mining firm operations sa Surigao del Norte kung hindi pa rin susunod ang mga ito sa environmental laws. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Sa pagdalaw kahapon sa mga naapektuhan ng lindol sa Surigao City, ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kung gaano kalala ang pinsala ng mga open pit mines sa probinsya. Kaya naman ang Pangulo na mismo ang nagbantang ipasasara ang mga ito. Og sirhan gyud na ni Gina ang minahan. Wala ko'y mahimo kay nakita ko kanina naglabay ko. Kanigong Surigao the most mined kinadakal nila. Ug di nila mauli ang original nga ilang gi kot-kot diha. Mora og tan-aw nako basin sirna ginako silang tanan. Ayon sa Pangulo, kinikilala niya ang malaking kontribusyon sa bansa ng mga minahan na karamihan ay nasa Surigao, subalit hindi anya nito ipahihintulot ang mga naturang operasyon na sirain ang kalikasan. Ang atong kita sa ilang tanang minahan, it's 70 billion. Mura na. So na ako'y makuha ang sourcing. Kung musulod kay sige na kusog naman kayo ang entrada sa mga Chinese. So katong adto ko. Kagkada sila gigastuhan ko dalan tanan tabang sa ato. Ug na ako'y makita nga industriya nga makailis ana. Basin og ako yung sirhan gay guba gyud ang atong kabukiran. Pahak-pahak na eh. Nangako naman ang Pangulo na pagkakalooban ng ibang hanap buhay ang mga maaapektuhan ng posibleng pagpapasara ng mga naturang minahan kung hindi susunod sa mga environmental law. Paiigtingin anya ng pamahalaan ang iba pang maaaring maging source of income sa Surigao tulad ng industriya ng rubber at kape. Nagbabala rin si Pangulong Duterte sa mga mining firm na magtatangkang manuhol sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno upang isecure ang kanilang negosyo at muling binigyang diing hindi ipahihintulot ang anumang uri ng katiwalian sa ilalim ng kanyang termino. Noong nakaraang linggo, nanindigan si Environment Secretary Gina Lopez na sinunod niya ang rule of law nang magpasyang ipasara ang 23 non-compliant mining firms at suspindihin din ang operasyon ng 5 iba pa dahil sa pagsasagawa ng mga ito ng operasyon sa loob ng watersheds. Kasalukuyang umaapela ang mga mining firm na ito kay Pangulong Duterte hinggil sa naging desisyon ng DENR. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Philippines. Inanunsyo ng New People's Army o NPA noong Sabado ang heightened armed resistance ng mga ito laban sa all-out war ng pamahalaan. Sa inilabas na statement ng grupo sa pamamagitan ng tagapagsalita ng mga ito na si George Caoris Madlos, nakasaad na hindi na nalilimitahan ng active defense policy ang mga ito kaya gagawin nila ang lahat upang mapigilan ang all-out war ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Maglulunsad umano ang grupo ng tactical offensive laban sa mga lehitimong military operation. Sa kabila nito, sinabi naman ng NPA na bukas pa ang mga ito sa usaping pangkapayapaan sa kabila ng nagaganap na mga bakbakan. Simula ngayong araw ay hindi na maaaring dumaan sa EDSA Guadalupe ang mga Public Utility Jeepney o PUJ. Pinag-aaralan ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB at Metro Manila Development Authority o MMDA ang prangkisa ng mga pampasaherong jeep sa layuning mapagaan ang trapiko sa lugar at mapabilis ang biyahe ng mga motorista.
Una nang nakipag-ugnayan ang ahensya sa mga opisyal ng Barangay Guadalupe, Nuevo kaugnay sa pagsasara ng P. Burgos exit patungong EDSA. Kasabay nito ay paiigtingin rin ng MMDA ang pagsasagawa ng clearing operation sa Guadalupe sa mga illegal na nakapark at illegal vendors na kabilang sa mga nagpapasikip ng kalsada. Balik na sa 40 pesos sa unang 500 metro ang provisional flag down rate ng mga taxi simula ngayong araw. Ayon sa inilabas na advisory ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, epektibo ang flag down fare hike sa buong bansa maliban sa Cordillera Administrative Region o CAR. Para sa CAR, ang provisional flag down rate ay 35 pesos sa unang 400 metro. Sa ngayon, tanging flag down rate pa lamang ang nadedesisyonan ng LTFRB dahil pag-aaralan pa nila ang iba pang isinusulong na dagdag singil ng taxi operators. May posibleng paggalaw sa halaga ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa oil industry players, posibleng tumaas ng 15 hanggang 20 sentimos kada litro ang halaga ng diesel at 5 hanggang 10 sentimos naman sa kada litro ng kerosene. Posibleng naman magkaroon ng 5 sentimos na bawas o hindi kaya ay walang maging paggalaw sa kada presyo ng kada litro ng gasolina. Isa sa publiko anumang araw ngayong linggo ng PNP Anti-Kidnapping Group ang resulta ng isinagawang investigasyon ng NBI-PNP Task Force sa G.I.C.Ju Kidnap Slay Case. Noong nakaraang linggo, una nang ipinahayag ni PNP AKG Director Police Senior Superintendent Glenn Dumlao na kumpleto na ang investigasyon at may nadagdag pang mga suspect sa kaso, ngunit tumanggi muna siyang ilabas ang detalye. Iniimbestigahan na rin nila ang mga kaso ng pagdukot at pagkawala ng iba pang dayuhan sa bansa dahil may nakikita silang indikasyon na iisang grupo lang ang gumagawa nito. Gayunman, itinanggi ni Dumlao ang posibilidad na Korean Mafia ang nasa likod ng krimen, sabay giit na isolated lamang ang kaso ni G. Aminado rin ng opisyal na may gumagaya sa estilo ng grupo kung paano mandukot at mangikil sa mga dayuhang biktima. Muling itutuloy ng Senado sa susunod na linggo ang investigasyon nito kaugnay ng umano'y mga insidente ng tukhang for ransom sa bansa. Pangunahing tatalakayin sa pagre-resume ng pagdinig ang ulat ng Amnesty International patungkol sa umano'y crime against humanity ng Duterte administration dahil sa kampanya kontra droga. Ayon kay Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Pampilo Lacson, sumulat na sila sa Amnesty International upang makuhanan ng sworn affidavit ang mga source ng ahensya. Sinabi ni Senator Lacson na kahit wala pang resolusyon mula sa sino mang senador, ay handa siyang tingnan na ang issue kasabay ng pagtalakay sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si G.I.C.Ju. Nagpahayag naman ng kahandaang tumulong ang Commission on Human Rights upang ma-validate ang report ng Amnesty International. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Go ahead, Rina. Thank you, Angela, and here are the latest news from different parts of the world. Australian authorities have ordered the evacuation of some sparsely populated rural areas on New South Wales as bushfires raged across the state, threatening homes and closing roads. More than 2,000 firefighters were battling 86 fires across New South Wales on Sunday afternoon, with 38 of them not under control. There are no reports of injuries, but some firefighters are suffering from heat-related issues. A 13-year-old boy and a 40-year-old man have been charged for allegedly starting the fires. Meanwhile, residents in a Northern California county were put on alert after a massive hole was found on the tallest dam in the U.S., causing fear of structure failure. Calvin Manaig has the details. A 30-feet hole was found in Lake Orville and is expected to worsen, prompting officials to advise residents to be ready for an evacuation warning. According to state engineers and officials, there is no imminent or expected threat to public safety or the dam, as water is carefully released from it due to heavy rain and snow. So it's what we call a high flow event, but it's not a flood event. It's not the kind of event that's going to create any flooding for through the city of Orville or the area up in the Orville area. So
Still, if the hole on the tallest dam in the United States worsen, it will endanger thousands of residential areas around Feather River that sits below the dam. Large chunks of concrete were noticed missing from the dam spillway on Tuesday, and erosion eventually caused a 200 feet long or 60 meters long, 30 feet deep hole or 9 meters deep to form near the center of the spillway, a structure used to control the release of water. At 770 feet or 230 meters, Lake Orville Dam is the tallest dam in the United States, topping the famed Hoover Dam by more than 40 feet or 12 meters. Last Friday, water level were over 894 feet or 273 meters, less than 7 feet or 2 meters from the top, according to the Department of Water Resources. Calvi Manaig, UNTV News and Rescue, San Francisco, USA. The news, former Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier has been elected as Germany's president. He is the 12th person to hold the largely ceremonial post in the post-war era. Steinmeier, a social democrat who served as foreign minister until last month, won 931 of the 1,239 valid votes by lawmakers and representatives of Germany's 16 federal states. Current President Joachim Gauck steps down on March 18. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Yung kilong Korean waste materials na dinala sa Cebu, ipinababalik na ng Bureau of Customs sa South Korea. Criminal at administrative complaints planong ihain laban sa mga responsable sa pagdadala ng toneladang basura sa lalawigan. Mga pampasaherong jeep hindi na pahihintulutang dumaan sa EDSA Guadalupe simula ngayong araw. Malacanang Kamao at PNP responders na ipuwersa ang do-or-die game sa semifinals ng UNTV Cup Season 5 kontra BOC Transformers at Judiciary Magis. At mahigit 1,000 residente sa resettlement area sa San Pedro, Laguna natulungan sa isinagawang medical mission ng UNTV at members Church of God International. Sa detalye ng mga balita. Sisimula na ngayong umaga ang muling pagsasakay sa cargo ship ng nasa 5,000 metriko toneladang basura na dinala sa Mandaue City, Cebu upang ibalik sa South Korea. Plano namang sampahan ng criminal at administrative complaints ng Mandaue Local Government Unit at iba pang ahensya ng pamahalaan ang responsable sa insidente. Narito ang hataw na balita ni Gladys Tuwabi. Ipinababalik ng Bureau of Customs Cebu sa South Korea ang 5 milyong kilo ng basura na dala ng MV Cristina mula sa nasabing bansa. Matapos maayos ng Cebu Ports Authority at Oriental Port and Allied Services Corporation o PASCOR ang logistics requirements sa importer nito. Sa naturang cargo ship din muling isasakay ngayong araw ang mga basura upang ibalik sa bansang pinagmulan nito. Ito ay kasunod ng paglalabas ng Warrant of Seizure and Detention ng BOC laban sa Moving Forward Global Trading Incorporated na consignee nito dahil sa intentional misdeclaration. January 20 nang dumating sa Pier 4 sa Cebu City mula sa Seoul, South Korea ang cargo ship na idineklarang naglalaman ng wood chips at resins. Ngunit nang inspeksyonin ito ng mga opisyal mula sa Environmental Management Bureau ng Central Visayas, napag-alaman na naglalaman ito ng iba't ibang plastic materials na hazardous ayon sa ahensya. Ang sinasabi nila, it's heterogeneous and unsorted plastic materials. So this is scientific term daw sa waste. So this is prohibited. Based daw sa Basel Convention. Itinambak ang toneladang basura sa isang pribadong lote sa Barangay Tingob, Mandaue City. Naging problema siya doon sa Mandaue with yung sa vacant lot as well as doon sa warehouse kasi may amoy eh. So nung nagreklamo yung mga neighbors na lumabas sa media, nag-backtrack kami. Sabi baka kasi
imported kasi may mga Korean markings daw nakikita. Nalaman din ng EMB na ang shipper ay walang clearance na kinakailangan sa pag-i-import ng recyclable materials mula sa ibang bansa. Plano naman ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na magsampa ng criminal at administrative complaints laban sa mga responsable. Samantala, umaasa ang BOC na magsisilbi itong babala sa lahat ng importers. Titiyakin din ito na magiging mas mahigpit ang kanilang pagbabantay upang maiwasang maulit ang insidente. So ngayon, hopefully, ibabalik na natin sa Korea itong shipment na to. And sana wag it mangyari. So hopefully, we will be more vigilant on this kind of shipments. Nagpapasalamat naman ang Mandaue City Government sa mabilis na pagtugon ng Bureau of Customs Cebu at Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau 7. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Simula ngayong araw ay hindi na maaaring dumaan sa EDSA Guadalupe ang mga pampasaherong jeep. Ito ay upang mabawasan ang volume ng mga sasakyan na dumaraan sa lugar na kadalasang mabigat ang trapiko. Mula sa Makati, may hataw na balita si Maki Libradilla, live. Yes, Maki. Yes, Monica, good morning. Simula nga ngayong araw, epektibo na yung pagbabawal sa mga jeepney passenger jeeps na dumaan sa EDSA Guadalupe. Yung mga jeep na yan ay yung mga may ruta papunta ng BGC, Market, yung mga papunta ng Taguig at Pateros na magmumula dito sa mga terminal sa Guadalupe. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, layo nitong maibsan ang mabigat na trapiko sa lugar dahil sa dami ng mga sasakyang dumaraan dito. Noong nakaraang linggo ay pinatawag ng MMDA at ng mga opisyal ng Barangay Guadalupe Nuevo ang ilang transport groups, tricycle operators, market vendors at mga negosyante na maapektuhan ng traffic scheme. Tinalakay sa pulong ang mga panuntunan at polisiya na nakapaloob sa naturang regulasyon upang tiyakin na magiging maayos ang pagpapatupad ng bagong sistema. Kaya naman simula ngayong araw, lahat ng mga pampasaherong jeep ay sa P. Burgos at P. Victor na daraan. Naglagay na rin ang MMDA ng malalaking signage sa lugar kung saan makikita ang mga bagong ruta. Lahat ng lalabag sa bagong palatuntunan ay ipapatawan ng MMDA ng kaukulang danyos na 500 piso. Ayon sa mga jeepney driver, payag naman sila sa bagong sistema. Ngunit ang problema lang nila ay sa P. Burgos at P. Victor naman silang lahat magsisiksikan. Samantala, kasabay naman ang pagbabawal sa mga PUJ sa EDSA Guadalupe ay paiigtingin rin ng MMDA ang pagsasagawa ng clearing operations sa mga illegal na nakapark at illegal vendors na kabilang sa mga nagpapasikip ng kalsada dito sa Guadalupe. Sa ngayon, Monica, pakita muna natin yung sitwasyon dito sa Guadalupe. At sa ngayon nga, lahat ng mga jeep dito sa Guadalupe ay lumiliko dito sa P. Burgos papunta ng P. Victor. At nandyan din yung mga kasama nating traffic law enforcer ng MMDA at ng Makati City. Pati yung mga kawani ng barangay tumutulong din dito sa pagsaayos ng trapiko. Pero sa ngayon, patuloy din yung sinasagawang clearing operation ng MMDA dun sa mga illegal vendors at mga illegal na nakapark. Doon naman sa mga jeepney driver, so far ay tumatalima naman sila sa bagong ibinabang traffic scheme. At kung kanina may mga nakita pa tayong illegal vendors sa mga bangketa, ngayon ay wala na rin dahil sa isinasagawang clearing operations. At yan muna ang mga huling kaganapan dito sa Makati. Balik muna sa iyo, Monica. Salamat sa iyo, Maki Libradilla, live na nag-uulat mula sa Makati City. Iba pa ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa mula naman sa Davao City. Hatid sa atin ni Victor Cosare ang ating balitang prom day. Mayong buntag, Victor. Mayong buntag, Kuya Daniel. Ani ang detalye sa atong mga balitang prom day. Voluntaryo nga naghatag og listahan sa mga nailhang adunay kalambigitan sa illegal nga droga ang mga kapitan sa barangay sa Dakbayan sa Sugbo aron makatabang kini sa operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas. Si Gladys Tuwabi sa balita.
Hinom na sa 80 ka mga barangay sa dakbayan sa Cebu ang naghatag og ilahang mga listahan sa drug personalities sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7. Lakip na niini ang barangay Calamba, Sawang Calero, Pahina San Nicolas, Tisa Kiyot ug Lahug. Kiniisip pagpakita og suporta sa PIDEA nga gimanduan ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipadayon ang gubat batok sa iligal nga droga sa administrasyon. Gilauman sab nga mosunod ang uban pang kapitan sa matag barangay sa lungsod nga maghatag sa ilahang drug lists. Ang kunon ginako, di gid namo ni makaya sa PIDEA kami lang. We have to accept that. So that is one part sa ato ang pag-accomplish na atong mission. That is empowering the barangay. Kay sila man ang mas nakahibalo kung kinsa ang mga drug personalities nga naa sa ilang lugar. Sumala kang PIDEA 7 Regional Director Yugi Filimon Ruiz, i-validate sa ahensya ang mga ngalan nga gihatag, usa magbuhat og operasyon. Samtang niangkon ang mga opisyal sa barangay nga human gipahunong ang kampanya sa mga nasudnong kapulisan batok sa iligal nga drogas. Mibalik ang problema nila niini. Aduna say impormasyon nga nadawat nga ang mga minor de edad ang gipanggamit sa uban aron mamaligya. So far wala na gyud kay ngano morning o evening 24 hours man ito mga tanod mag-roving gini siya mag-roving. So far wala na gyud. Nya nana mas pud mi nahibaw-an karon nga nibalik o nya mo lagi naa nya wala. Pareha atong gihimangnuan sab sa PIDEA ang tanang batan-on nga mamahimong kasuhan kung madakpan nga namaligya o makuhaan og illegal nga drogas. Motoy akong i-test case karon kung lusot na siya mapailan og kaso, so that will serve as a warning sa mga minor de edad nga basig nagtuo sila nga minor de edad sila di sila pwede prisuhon. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Supak ang nagkalain-laing grupo sa dakbayan sa Davao sa ginaduso nga House Bill No. 002 o ang pagpaubos sa minimum age of criminal liability ngadto sa 9 anyos imbis nga 15 anyos. Si Aileen Taclob sa detalye. Children are not criminals. Mao kini ang tema sa gibuhat na forum sa pipila ka grupo sa Davao City na hingpit nga nagababag sa plano sa pag-amendya sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sa maong plano, ang age of criminal liability himuon ng 9 anyos imbis na 15 anyos. Usa si Jazel Sinadhan, 16 anyos ug presidente sa Davao Organization of Youth Against Child Trafficking o DOYO Act, sa mga nagtuo nga kadaghanan sa mga bata nga nagabuhat og krimen tungod lamang sa impluwensya sa ilang mga nakitaan ug nadungog sa palibot. Nagatuo kami nga ang bisan unsa nga edad ubos sa 15 anyos huyang ug humugpa nga abusaran, madani ug magamit sa ubang tao sa pagbuhat ug mga butang nga supak sa balaod bisan kung nasayod pa sila nga sayop kini. Akala ng mga tao ay talagang kailangan ikulong yung mga bata kasi talagang marami na silang alam, talagang meron na silang mga criminals na talaga yan, they're danger to society, when in fact again in our forum it's very clear that the evidence does not support those statements. Sa listahan sa Philippine National Police, sukad niadtong 2006 hangtod 2012, 2% lamang ang mga bata nga nakalapas sa balaod o child in conflict with the law kung itandi sa 98% sa mga katigulangan. Maong klaro nga dili kini igong rason aron bag-uhon ang Juvenile Justice and Welfare Act. Enforcement agencies. So nakikita natin implementation talaga yung issue, hindi alam ng uban sa nagkalain-laing grupo, adunay pipila ka mga magbabalaod usab nga dili uyon sa maong sugyot. Una nang mibabag niini ang Children's Legal Bureau tungod kay ilang gikabalak-an nga sa higayon nga mausab ang maong balaod, posible nang masilutan ang mga bata sama sa pagpreso kanila. Aileen Taclob, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa laing balita, gihatag na sa usa ka residente sa Barangay Poblacion Central sa Pangasinan ngadto sa Sison Municipal Station ang mga nakit-an niini nga mga vintage bomb. 97 ka mga vintage bomb ang nakalot sa compound nga usa ka kanhing junk shop. Gitugyan usab sa Sison Police ngadto sa Explosives and Ordnance Division o EOD Pangasinan ang maong mga bomba.
Pahimangno sa mga pulis sa katawhan sa higayon nga adunay hikaplagan nga mga vintage bomb sa ilang dapit, ipahibalo dayon kini sa mga otoridad. Ani ang tipik sa pahayag ni Police Senior Inspector Mark Anthony Aningalan, ang officer in charge sa Season Police Station. According sa ating lab expert, nag-confirm tayo sa kanya. Basta huwag natin ilalapit sa apoy, hindi na susunog, safe natin. Wala siyang, hindi naman ganun kataas ang tendency na sumabog. Og kana ang kinatibukan sa atong mga balitang prom D karong buntag. Gikan diha sa Davao City, balik diha sa kauluhan, Kuya Daniel. Daga salamat Victor Cosare, live mula sa Davao City. Pasalabas ng basa, kasama natin si Angela Lagunsad. Good morning, Angel. Kuya, and thank you also for News Abroad. German authorities have briefly closed Hamburg airport after a corrosive substance caused people in the security check area to feel unwell. Around 50 people have been treated for breathing difficulties or eye irritation in the area where passengers' hand luggage is checked. Hamburg Fire Service spokesman Torsten Wesley says the source of the discharge appeared to be a sort of pepper spray and is still being investigated. It is thought that the substance spread through the airport's air conditioning system. Brazil's police families refused to implement a deal announced by the government, which was reached to end a week-long police strike. They still blocked up police stations in Espírito Santo state on Saturday. The strike has continued for 8 days. The striking police officers have not returned to work on Saturday morning, so the government had to deploy more than 3,130 military troops, 180 vehicles, 3 helicopters, and 7 armored vehicles to keep order. The police strike overpaid during the past week has left a security vacuum. Since the officers walked off their jobs in February 4, crimes were running rampant across the state, leaving 137 dead. In other news, a World War II bomb forced a massive evacuation in Greece's second-largest city to allow experts to defuse it. The bomb was deactivated by Greek army specialists. It was taken from the site just to the west of central Thessaloniki to a military shooting range to be destroyed. Up to 72,000 residents living within a 2-kilometer radius of the bomb site had been asked to leave their homes in one of the country's biggest peacetime evacuations. The 250-kilogram bomb was discovered about 5 meters below ground during excavation works at a petrol station last week. And those are the news abroad. Back to you, Kuya. Thank you so much, Angel. Mahigit 1,000 mga residente sa Southville 3A, San Pedro, Laguna ang napagkalooban ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Culubo. Kilala ang Southville 3A bilang resettlement area ng mga kababayan nating nakatira sa tabi ng riles ng tren sa San Pedro, Laguna at sa ilang bahagi ng Metro Manila. Maraming mga residente rito ang may hirap at walang hanap buhay. Kaya naman bilang tulong sa mga ito, sumulat ang Crisantimum at Laguna Gems Kiwanis Club sa UNTV at Kamanggagawa Foundation upang humiling ng libreng medical mission sa lugar. Ang objective namin ay tumulong sa mga indigents, sa mga community na nangangailangan. So nung nag-survey po kami, nakita namin na dito talaga marami nangangailangan ng tulong. Kabilang sa mahigit 1,000 residente na tumanggap ng iba't ibang medical services ay ang anak ni Roland Sibog na 4 na araw nang inuubo dahil sa malamig na panahon. Balik-balik pa rin dahil nga gawang kahit umiinom siya ng gamot, ganun pa rin malamig sa klima pa rin. Maganda po serbisyo. Talaga pong kita naman po sa mga doktor eh. Talagang kahit malamig, nandiyan po sila dok eh. Pananakit naman ng mata ang inilapit ni Nanay Lucia Villa na matagal na niyang iniinda. Ako malabo na. Malabo na? Tsaka sumasakit. Eh wala naman pang bayad kaya di makapagpatingin uli. Kaya nung malaman yung may medical mission? Pumunta ako rito. Labis na nagpapasalamat ang mga residente sa Southville 3A sa isinagawang medical mission sa kanilang lugar. Salamat po at natulungan kami na hindi libre. Tapos nagpamassage din kami, nakapag-relax
least kahit papano. Organize po. Maaga, may libreng lugaw. Lahat po, siya maganda. Nagpapasalamat po kami sa bumubuo ng UNTV sa medical mission na ito. Sana'y makakaasa po kami na makakahingi uli ng tulong sa UNTV. Sa kabuuan, umabot sa 1,056 ang napaglingkuran sa libreng medical, pedia, optical consultation, dental extraction, physical therapy at legal consultation. Umaasang mga may hirap nating mga kababayan na sana ay muling makapagsagawa ang grupo ng medical mission sa kanilang lugar. Ang magawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama at maaari natin itong masimulan at isang araw. Sherwin Kulubong para sa Serbisyong Kasangbahay. Sports naman tayo at maganda-gandang pukpukan ang nangyayari kahapon. We were watching that with Rina Villamor Camara. Oh, we were watching the games yesterday. Talo kuya. Ang BOC, ang laki ng lamang din ng Judiciary at PNP kahapon. 25 points, pero dun sa first game natin, 11 points naman. Pero hindi mo na masabing nagpabaya sila talaga dahil wala, medyo alat lang talaga. Kuya. Tsaka parang kasi galing sa 3 weeks break itong BOC Transformers, ang Judiciary Magus naman, galing sa 2-week break. So baka hindi lang sila masyadong uwinit pa at nakapag-adjust dun sa laro nila. Pero may mga tune-up games naman sila in between that, kuya. Correct. Pero hindi yung mga ganun talagang mabigat kasi twice to beat advantage sila Yes. Na ibabigay pa nila. Alam mo yung nangyari sa season 4, kuya, parang Judiciary at PNP din ito, na parang napatalsik ng PNP yung Judiciary. Pero this time around, sana mabawi ng Judiciary yung game nga nila So pagka natalo ang Judiciary, PNP na. Yes, Pag natalo naman ang PNP, Judiciary na. Pag natalo ang Malacanang, BOC na. Pagka natalo BOC, Malacanang na. Do or die na to. Ayan ay... Pinaabot pa nila. Sa ganitong situation. Diba? Maabot pa na. Parang yung sabi nung tinatanong ko yung master namin sa martial arts Ano sabi ko paano kung yung panaksak na nakatutok na sa leeg mo, ganyan? Ano gagawin mo? Anong gagawin mo nga? Sabi nung master namin, bakit nakaabot ka sa ganyang sitwasyon? Oo nga naman. Bakit mo pinaabot? Bakit mo pa pinaabot sa ganyang sitwasyon? Yun na nga. Hirap na. Ayan, medyo, di ba, parang mabigat-bigat na sitwasyon. Mas lalo tuloy silang na-pressure, kuya. Well, diba? Minsan naman nandoon naman yung nandoon naman muna ibibigay lahat yung kasi parang minsan parang psychologically hindi matalo man tayo dito, parang may isa pa. May isa pa. So, parang yung drive, pero pag alam mo na yun na yun, parang bibigay mo na talaga lahat. Sasagarin mo na. But just the same, that's water under the bridge. Kaya kailangang harapin na nila ngayon ang katotohanan kung sino ang mananalo sa kanila, yun ang papasok. Kung sino matatalo ay nasa third and fourth na yan paglalabanan nila. But just the same, panalo pa rin naman yan because they will still be getting certain amount na para din doon sa kanilang mga beneficiary. At para din sa kanilang team at the same time. That's right, kuya. Sige. At para alam nung mga nanonood sa atin at nakikinig sa radyo ang pinag-uusapan natin, go ahead, Rina, with your report. Alright, kuya, tinalo ng Malacanang Kamao at PNP responders ang parehong may twice to beat advantage na number 1 team BOC Transformers at 2-time champs na Judiciary Magus sa semi-final round ng UNTV Cup Season 5 kahapon sa Pasig City Sports Center. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Here comes Gadong, the man with no fear! Naipwersa ng Season 3 runner-up Malacanang Kamao at 3-time runner-up PNP Responders ang do-or-die game para sa semifinals ng UNTV Cup Season 5 matapos talunin ng BOC Transformers at Judiciary Magus na kapwa may twice-to-beat advantage sa sagupaan kahapon sa Pasig City Sports Center. Sa Game 1, maagang binugbog ng mainit na opensa ng Malacanang Kamao ang powerhouse team BOC Transformers sa kanilang bakbakan alas 3 ng hapon. Kaagad tinambakan ng 21 points ng Malacanang ang BOC sa first quarter, 34-13.
Nanatili ang matitinding hustle plays ng Malacanang upang tapusin ang second quarter, abante ng 10 puntos, 53-43. Nagsimulang maghabol ang BOC sa third quarter at nakadikit sa 76-71. Naagaw ng BOC ang abante sa Malacanang sa last 6 minutes ng ball game mula sa 3-point shot ni Jerome Ejercito, 81-79. Ngunit hindi ito napanatili ng BOC lalo na't maagang na fouled out si playing coach Kenneth Captain Marbel Duremdes na nakapagtala lamang ng 10 points, 3 rebounds at 6 assists. Hanggang sa tumunog na ang buzzer sa score na 99-88, panalo ang Malacanang. Tinanghal na best player of the game sina Eric De La Cuesta na kumamada ng 32 points, 8 rebounds at tig 2 assists at blocks at 3 steals. At si Vishnu Dasabier na may 22 points, 3 rebounds at 4 assists. Nagambag naman si Christian Luanso ng 22 points, 2 rebounds at 5 assists. Sinabi ko sa kanila before the start of the game, walang magbabago. Ano man mangyari sa umpisa, dapat consistent tayo doon sa anong gagawin natin. Lumamang man tayo, lumamang yung kalaban, pero tayo alam na yung gagawin natin. Sandalan natin yung bawat isa. Sandalan natin yung kakampi natin. Sandalan natin yung sistema natin. It's a bad start again for the team. Yun pa rin talaga yung problema namin ever since. Lagi kaming slow start. Again, I told the players na it's a different story now because it's a playoff games, semis. Again, hindi na natin magagawa yung ginagawa natin before na humahabol tayo and then winning the game. At sa second game, 4:19 to go. Valentina! Maagang niretrat ng mabilis na opensa ng PNP Responders ang two-time champion Judiciary Magis sa umpisa pa lang ng sagupaan 30-18, lamang ng 12 puntos ang PNP sa first quarter. Lumobo ang abante ng Responders ng 20 puntos sa pagtatapos ng first half, 51-31. Lalo pang tumindi ang half-court defense ng PNP sa third quarter at napanatili ang double-digit advantage, 72-53. Hindi na nakahabol pa ang Magis sa last quarter hanggang sa magtapos sa pinakamalaking abante sa ball game na 25 points sa score na 92-67. Sa ganda na ipinakitang ball movement at coordination ng players ng PNP, lahat ng 13 players na nagsalitan sa court ay nakapagbuslo ng puntos. Nanguna sa PNP si Anton Tolentino na may 22 points, isang rebounds at 4 na assist. At si Harold Santa Cruz na may 7 points at 13 rebounds na naghari sa defensive rebound upang pigilan ang inside plays ng Judiciary. Yung desire at saka at the same time yung eagerness nandun sa mga players eh. So talaga totally before kami maglaro against sa Judiciary, nag-prepare talaga kami. Kasi nga dalawang game namin tapos ng talunan eh. Very happy kami. Siyempre nakakuha na isa pa. So isa pa namin kailangan pa isa pa. Burger Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Kuya Atmon, batiin muna natin ang happy anniversary ang Bureau of Customs dahil sila ay nag-celebrate ng ika 115 years of anniversary. At sabi nga kahapon ni Commissioner Nicanor Rafael doon sa akin na sa tulong ng UNTV Cup, unti-unting napapabuti ang imahe ng BOC Transformers para sa ibang tao. At ito nga para sa ating games this coming Sunday, samahan nyo kaming muling punuin ang Pasig City Sports Center kung saan ang ating games po ay magsisimula at 3 o'clock p.m. At this time, ang ating first game naman ay pangungunahan dyan ng Judiciary Magis kontra naman sa PNP Responders. At second game naman natin dyan ang BOC Transformers kontra naman sa Malacanang Kamao. At katulad ng sabi nyo, do or die game na ito para sa ating 4 na kupunan. Yan ang ating latest mula sa sports. Balik sa'yo, Kuya. O yan, Feb 19. Nood tayo. Nood tayo na live. Sa'yo, Kuya, ha? Dapat punuin ulit natin. Nood tayo live. Maganda manood ng live dyan. Exciting. Napapasigaw pati kami. May schedule ba ako ng ano? Ano oras ba start niyan? 3 o'clock, Kuya. 3? After pala sa pwede ako tumakbo. Habol. Habol ako. Ganda parehas do or die, no? Yes. Hindi ba na lamang. Tatakbo ako dyan, tatakbo ako. God willing. Yes, Kuya. Nood tayo ng live para mas maganda. Exciting, yes. Do or die yan. Basta. May mascot pa ang BOC kahapon, si Bumblebee nandun, Kuya. Transformers daw kasi kala nila, Kuya, mananalo na din sila, di ba? Dapat always baka dadalhin ulit nila this coming Sunday. Si Bumblebee. Oo nga naman, Transformers kasi. Oo siya, salamat Rina Villamor Camara.
humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Yan po ang mga araw na balita ngayong araw ng Monday, February 13, 2017. Susunod po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.